Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is CryptoJam Trader. So this video is all about BTC analysis, pero bago yon, let me take this time to promote my new page. So ito yon, Facebook page. So if ever naka-follow ka sa akin and marami kang natututunan and gusto mo pang matuto ng trading, then dito ko post lahat ng trading related contents. It doesn't matter kung newbie ka or matagal ka na sa field, and kung visuals yung learner mo, types of learning, videos or more example, market analysis, live session, Q&A, then welcome ka dito. So, 48 followers pa lang, baka naman. So, madi-differentiate nyo siya sa profile ko kasi ito yung page and ito yung cover niya. I am not your liquidity. And ito naman yung sa ah, profile. So, limited kasi pag Facebook profile. And wala siyang scheduled post. So, gusto ko kasi naka-organize din yon. Okay? So, nandyan yung link sa baba ng page. I hope na maka-follow kayo. So, ngayon, punta na tayo kay BTC and basahin natin kung ano yung magiging movement niya this week. Dito muna tayo sa market. Okay, one day na tong ginawa ko. So, babasahin ko sa inyo to and I hope matutunan nyo rin siya kung paano nyo i-apply to sa market. Nag-i-start lang tayo kay BTC pero applicable to sa lahat ng coins. So, i-explain ko lahat. Usually, mga ganitong scenario or sideways sa higher time frame, matagal to and nangyayari din to sa lower time frame. Usually, sa lower time frame, pag nangyari to, doon kayo nakakakita ng breakdown pababa and breakout pataas. So, sa sideways niya, mararamdaman mo na or mafe-feel mo yung sentiment ng market kung sino yung lamang, kung bullish pa or bearish. Kasi nga, sideways siya and dalawa lang yung pupuntahan ng market, pataas or pababa. Pero, laging may hint si market kung sino yung lamang sa pag-move, upward ba or downward. Gaya nito, ang bias ko dito is bullish and i-explain ko sa inyo kung bakit. Dahil nung bumaba si BTC, yan, hanggang dito sa 80K, ang tagal na nung in-spend ng market or ng price dito sa area na to. And ibig sabihin, may buyer na dito sa ilalim. Okay, so from 80, ayan, nakikita nyo sa dito, sa right side, from 80, nakatulak si buyer hanggang dito sa 84K. Okay, or 85. So mapapansin mo, dito na tumigil yung seller, yung pag-sell nila ng pag-sell. So, nung nakatulak si BTC ng 85, naitulak pa niya hanggang 92. Pero this time, may seller dito. So, nagtulak ulit si seller and nireject pa rin sa 85. Nakatulak pa rin si buyer hanggang 93. Kung makikita mo, yung push ni buyer the second time mas higher compared sa first. Si seller nandito pa rin and nagtulak pa rin si seller hanggang dito. Na-cover pa rin ng buyer yung position sa 85K and hindi na siya nagpababa ng price doon. Okay? Then tinulak niya ulit si seller dito. Ngayon yung seller dito, kaka-hold nila ng position, nauubos yung mga volume dito or yung mga liquidity. Gaya nito, yung liquidity dito na transfer na dito. Yung liquidity dito na transfer na dito. And this time, yung liquidity dito na transfer na dito. Not before long, pag wala ng liquidity sa area na to or sa seller area na to, doon mangyayari yung momentum pump. Kaya ako tina-target tong 100K and ayan na yung picture. So, ngayon may intindihan nyo na tong box na to. Itong line, random lang yan sa taas pero ito talaga yung target 100K and it could go more than. It means itong area na to dito, puro seller to. And willing na si buyer, i-raid sila ng sabay-sabay dahil nakita niyo yung performance dito ng buyer. So, next, dito sa ilalim, nilagay ko yung mga arrow na black and sa taas yung arrow na blue. And i-explain ko yan sa inyo later. So, saan ko nakuha tong base? Actually, yung base na to, depende to sa trader na tumitingin. Kasi hindi naman tayo lahat nag-a-analysis sa one day.
Pinapakita ko lang siya sa one day kasi ang gusto kong ma-capture is yung one day movement, which is mas malaki yung potential and mas high probability yung trade. Kasi one day yung tinitingnan mo eh. Pag nakakita ka ng hammer sa one day, ibig sabihin strong confirmation yan. Pero pag sa lower time frame, medyo 50-50. So eto, tinuro ko na to sa community, wala namang perfect na pag-plotting nito. Ang gusto ko lang iparating dito is seller seller area to. Okay? Meaning, dyan bumabalik-balik si price. So, kung yan yung nakuha ko, saan ko nakuha yan, pwedeng kunin ko to, itong candle na to. Ito, gawin kong red. O, buo yan. O, yan. So, valid pa rin naman. Natapik niya 1, 2, 3, 4. Yun yung gusto ko makita. Kung gusto ko kunin yung week lang nitong candle na to, okay, valid pa rin for me. Pero, good siya. Pero, ang gusto ko mas maganda yung natatapik niya lahat. Kung kunin ko yung buo yan, valid pa rin. So, kung kunin ko yung week nito sa ilalim, valid pa rin. So, ang goal is, makuha ko lahat ng touching points niya dun sa selling area. Okay? So, clear na tayo doon. Ito yung kinuha ko. Next, ano naman tong mga blue line? Blue line tuloy. Blue arrow pababa. Ito yung mga form ng manipulation ni market. Okay? I-explain ko sa inyo dito sa dalawang picture na to kung bakit yan naging manipulation. Kasi kailangan mabasa mo siya ng maayos. And about to sa candlestick psychology. So, yung mga black is sila yung mga nag-buyer and yung mga blue sila yung mga seller. Okay, alisin ko muna ito liquidity na to kasi hindi yan kasama sa i-analysis natin. So, punta muna tayo dito sa hammer versus hanging man. Okay. Usually, ang hammer, color green lang siya na candle na ganito yung itsura. Take note para mas madalian ka sa hammer, isipin mo na lang yung literal na hammer, yung ulo niya nasa taas. Okay? And yung handle niya nasa baba. Kaya siya hammer. Okay? So, hanging man naman is color red yung picture niya. Picture niya yung candle niya. Tapos, same lang din naman sila. Nasa taas yung ulo, tapos nasa baba yung wick or yung shadow. Pero magkaiba sila ng term. Hammer, pa-bullish, hanging man, pa-bearish. Okay. So, makinig kayong mabuti kasi ito yung form ng manipulation ng market. Kailangan maintindihan nyo yung content ng isang candlestick. So, dahan-dahanin ko. Hammer, bullish price action to or bullish confirmation. So, pababa yung market, nag-create ng hammer, then bullish siya. Okay. Si Hanging Man, bearish confirmation. Pataas yung market, nag-create ng Hanging Man, tapos bearish yung next movement niya. Pero overall, regardless kung hammer or hanging man yung makita mo, parehong bullish to. Kasi color doesn't matter. Pwedeng dito makita mo, red yung nangyari sa kanya, pero hindi mo siya tatawaging hanging man yung name niya dito, pero bullish yung nangyari. Paano nangyari yon? Okay? So again, ganito kasi yan i-explain ko. Pareho tong bullish pag nakita mo si hammer tsaka si hanging man na nasa lower structure area. When you say lower structure area, nasa mga lower lows or sa mga higher lows, nasa demand, nasa support, nasa oversold, lahat ng nasa ilalim. Valid yung hammer tsaka yung hanging man into bullish. General. So, ibig sabihin ganito yon. Let's say si BTC, nag-consolidate dito sa ilalim at nag-create siya ng ganito. Itsura nito hanging man kung ipapangalan natin yung candle. Ito yun. Okay? Pero bakit hindi siya nag-bearish? Bakit hindi siya bumaba? Hanging man to. That's because yung placement niya binawi. Nasa ilalim yung placement niya. And whether green to or red, pareho silang bullish in market sentiment. Okay? In general. Okay? So,
Another example, whether green or red yung candle, basta nakita niya sa ilalim yon, bullish yun. Okay? Isang malaking high probability trades pag nakakita kayo niyan sa support area. Kasi yung week na yan, meaning to say, tinulak yan ng buyer eh. Rejection yan dapat. Okay? So, pag ito nakita nyo sa ilalim, hindi yan short. Okay? Bullish yon. Pero kung papangalanan mo lang siya as single candle, hanging man siya and supposed to be bearish dapat siya. I hope na gets nyo yun para ma-explain ko sa inyo ng mas detailed pa. So next, dito naman tayo sa inverted hammer and shooting star. Ito naman yung opposite. Yung ulo naman nasa baba and nasa taas yung wick or yung shadow. Okay. So mapapansin mo dito sa inverted hammer, pareho silang bearish movement. Okay? Sa market in general. Ulit. Pag market in general, itong inverted hammer tsaka shooting star, bearish movement to. Pero kung single lang sila, itong inverted hammer, bullish confirmation siya, and itong shooting star, bearish confirmation. So, it means, let's say for example, bumabagsak si market, nakakita kayo ng ganito, or ng hammer. Supposed to be dapat, confirmation yun na bullish. Okay? Ayun na pa bullish. And pataas si market, nakakita kayo ng shooting star, dapat bearish yun. Kung makakita kayo ng hanging man, bearish yun. Yun yung single. Ngayon, ang tinuturo ko sa inyo, yung market in general, para hindi kayo mamanipulate ng market. Imagine makakita kayo ng inverted hammer sa ilalim, tapos isi-short nyo ng ganito, dahil halos same sila ng bearish movement. Magiging manipulation siya. Okay, kaya ang ituturo ko sa inyo, hindi ko lang ituturo sa inyo yung paano gamitin to, ituturo ko rin sa inyo kung paano yung hindi dapat ito gamitin. Kasi clean manipulation to sa market, as in malinis na manipulation to. Bibigyan ko kayo ng example later, once na matutunan nyo na to. Okay, so again itong hammer tsaka hanging man, in market general, bullish to. In single, bullish si hammer, bearish si hangman. Inverted hammer and shooting star in market general, bearish to pareho, kahit anong color. Pero in single, inverted hammer, bullish, shooting star, bearish. So, papakita ko sa inyo yung confusion. Bumabagsak si market. Whether ipakita niya pala inverted hammer or hammer, parehong bullish. Doon pa lang may question mark na eh. So, lumilipad si market. Nakakita ka ng hanging man at saka shooting star. Ganito itsura pareho. Anong pipiliin mo doon? 'Di ba? So, nakaka-confuse. Ngayon, i-explain ko sa inyo dito sa price. Isipin nyo, yung nasa ilalim, eto nasa taas yung ulo. Pareho to regardless kung anong kulay, kung green or red. Eto, nagfo-fall lang to dito sa hammer or hanging man. So yan yun, hammer and hanging man, yan yung name niya. Hammer tong green, hanging man tong red. Pero mapapansin nyo, bakit bumaba yung market? Okay? Bakit siya bumagsak? Supposed to be dapat si hanging man bullish. Bullish si hanging man, bullish din si hammer. Pero bakit nangyari tong single candle? Okay, naging valid si hanging man. That's because tinapik niya tong hanging man, ginawa niya to, at nasa resistance area siya. Okay? So, ibig sabihin, si hammer, invalid siya sa resistance, pero si hanging man, valid siya sa resistance. Gets nyo? Uulitin ko. Pag si hammer, tumapik sa resistance, invalid siya doon. Pag si hanging man, tumapik sa resistance, confirmation niya na bullish. Okay? So, si hammer, tumapik sa resistance. Ito yung resistance natin.
invalid yan. Pero si hanging man tumapik sa resistance at bumaba, valid yon. Single. Okay. Next example. Ito. Sino, hanging man to, color red. Ito yung market in general. Nasa support area sila or nasa lower level. Sabi natin, ito yung lower level natin kanina. Or below 85K. Ngayon, pag tumapik dito si price, support to ah. Pag tumapik dito si price, hanging man yan. Bakit hindi siya pabagsak? Okay? Bakit hindi siya bumagsak kung tumapik siya dun sa support level? Kasi i-apply mo yung market in general. Ibig sabihin, si hammer or si hanging man, basta nasa lower structure, nasa ilalim or support, bullish sila pareho. Okay? So, si hammer, si hanging man, bullish sila pareho sa support. Pero pag si hammer tsaka si hanging man, nakita mo sa resistance, si hanging man na lang yung valid. Invalid na si hammer. Yun, nakuha ko na rin. Mas madali yung ganong explanation. Si hammer tsaka si hanging man, pag nakita mo sa support, valid yon. Pero pag nakita mo sila sa resistance, ang valid lang doon, si hanging man, magiging manipulation si hammer. Okay? Invalid. So, I hope na gets niyo yun. So, mamaya na tayo sa blue. Dito muna tayo um, sa black arrow. Okay, si black arrow, ito. This is hammer. Okay, ayan, hammer, clear. Supposed to be bullish siya. Bakit siya na-invalidate dito sa taas? Bakit sumunod dito is red? That's because si hammer nga, hindi nga siya pwede dito sa resistance. Invalid siya. Okay? Psychologically kasi, pag tiningnan to ng trader, uy, hammer. Pwede ng ilong. Ganito kasi yung position dyan. Dyan yung SL and boom. Pero hindi siya pwede dito kasi sa area ng resistance. Dapat nakikita mo siya sa area ng support. Nasa ilalim dapat sila, market in general. Ang nangyari dito, naging hanging man siya, which is hindi nyo makikita kasi color green kasi yung candle. Kaya nga color doesn't matter. Kung papangalanan mo lang siya ng candle at color red to, hanging man itatawag mo sa kanya. Valid yung pagbaba niya. Pero dahil green yung pinakita ng market, hammer, na-invalidate tuloy siya sa resistance area. And bumaba si price. Which is valid yung baba niya. Kaya sasabihin ng retailer or ng iba, hammer yung pinakita pero bumagsak pa rin yung price. That's because mali yung placement niya. Wala siya sa support. Nasa resistance mo siya nakita. Okay, clear. Next. This is hanging man and hanging man. Pareho. So, eto hindi pa to tapos. One day, may 4 hours pa siyang remaining or more or less 5 hours bago matapos tong candle na to. So, eto, valid to na bumaba si price. Hanging man. Okay? Valid yung pagkababa niya. Nasa resistance siya. So, valid. Ngayon, dito na tayo magiging clear sa explanation. Itong price na to, pag ito nag-close ng green, ibig sabihin malaki yung probability na si market is mag-bullish into 100K. Bakit? Kasi itong placement na to, supposed to be malapit na siya sa resistance, pero hindi siya katulad nito. Hindi siya katulad nito at saka nito na nasa resistance. Yung structure niya kasi, dahil nasa last level na siya, pa-uptrend na yung structure niya. So, itong unang structure, nag-fake na dun yung hammer. Second structure, nag-fake na rin yung hammer. Paano ko nasabing first structure? Umakyat doon, tas nakababa ulit. Umakyat na doon, tas nakababa ulit. Ito yung third na akyat niya. Okay? And ito yung potential hammer natin. Kasi pag dito nag-create na ng hammer si price, most probably, yan na yung last candle niya bago mag 100K.
Kaya 'di ba sinasabi ko sa inyo, paano kayo makakakuha ng magandang entry price? Yan yon. Bakit coach, paano kung pumunta siya sa support? Then, ibig sabihin, mali yung analysis natin dito and pwede ka pa maghanap ulit ng panibagong trade dito sa 85K area. Pero kasi kung titignan mo yung bullish, sabi natin, ito yung buyer, nakaakyat sila dyan, tas nakakatulak sila, hanggang ngayon, tinutulak nila yan hanggang dito. Ibig sabihin, nandito na yung support area, wala na dito sa ilalim. So, instead na ganyan yung support mo, on a line chart, hold on a line chart, pag ganito na siguro yung structure mo. Ayan. So, most likely, pag ginanyan mo yan, si support nandito lang sa area. And possible yun na yun. Okay? Possible lang naman. What if bumaba pa yun? E di, at least may idea ka. So, I hope na-gets nyo na kung ano yung form ng manipulation tsaka yung ano form ng correct placement. Ngayon pupunta tayo dito sa shooting star. Okay? Shooting star and inverted hammer. Ibabalik ko lang ulit yung kanina. In general, bearish tong price na to. Pero in single, si inverted hammer bullish, si shooting star bearish. Okay. Kung gusto nyong bearish tong price na to, inverted hammer and shooting star, dapat ito nakikita naman sa taas, sa resistance, sa overbought, sa supply, sa demand, supply yung mga nasa taas. Higher high structure, ano pa ba, resistance, lahat ng nasa taas, premium, dapat sila nasa taas. Okay? So, iisa-isahin natin dun sa chart. Let's go back. Ito, okay? Ang name nitong candle na to on a single is shooting star. Single siya and valid din siya. Bakit? Kasi nasa resistance, which is kaya siya bumaba. Okay? Yung kanina explanation ko dito na mas clear, pareho tong valid sa resistance na bearish, pero pag ito bumaba sa support, magiging invalid si sino magiging invalid dito? Si shooting star. Okay? Kung kanina, wag ko na ibabalik si Hanging Man. So, valid to pareho sa resistance, pero pag pumunta tong dalawa sa support, invalid si shooting star. So, tuta tayo sa chart. Next, ito. Okay? Red pa rin. Shooting star, valid, pabagsak. Okay? Nababasa na natin. Ngayon, dito na. Bumagsak na si price. Oops! Shooting star. Okay? Nasa support. It means retailer thinks na itong shooting star na to is magpo-push through pababa. Whether ang thinking nila in market general, dahil shooting star to, tutulak to pababa. Mali yung placement. Hindi siya pwedeng mag-bearish doon sa support. Dapat nasa resistance siya. Ito yung valid. 1, 2. Resistance na touch niya. Pero same candle, pero bakit green yung next? Bakit green yung lumabas? Kasi mali ng placement. Nasa ilalim. Okay? Kaya siya form ng manipulation. Same thing, sunod-sunod yan. Ito, shooting star. Okay? Form ng manipulation, nasa gitna. Kaya pag nakita kayo ng ganyan, sa gitna, be careful. Dapat nakikita nyo yan sa support or sa resistance lang. Yung hanging man, tsaka yung hammer. And yung shooting star, tsaka yung kalimutan ko yung pangalan, inverted hammer. So, tapos na tayo dito ha. Nakita nyo yung invalid ha. Ito valid, nasa resistance. Pero ito invalid kasi nasa support. So, careful. Ngayon, ito naman, invalid din. Itong inverted hammer. Okay? Valid si inverted hammer, konti lang yung tinaas niya. Okay? Kasi hindi pa rin naman siya nakatapik sa support eh. Pero konti lang yung tinaas niya. Pansin niyo yung next candle niya, pa-bullish pa rin. Kasi yes, bullish naman talaga siya pag nasa support siya. Inverted hammer. Shooting star na nasa support,
Dapat pababa? No. Manipulation yon. Hindi mo dapat gagamitin yon. So, ito yung example. Nasa baba siya, near support, pero bakit hindi siya bumaba? Kagaya nito. Kasi form siya ng manipulation. Isi-short kasi siya ng mga trader. Kung may trader na naglo-long dito, may trader na nagsho-short dito. And boom, kuha nyo agad yung liquidity ng market. Alam nyo kung sino yung ita-target ma-liquidate. Tapos ma-transfer yung loss nila sa account mo. Galing, di ba? So, yon. Na-explain ko na ng maayos yung shooting star tsaka yung inverted hammer. So, punta tayo dito sa pinaka-present. Grabe yung clear ng explanation ko doon. Sana matutunan nyo. And i-replay nyo na lang para mas maintindihan nyo ng clear. Okay? Mostly kasi pag nag skip ka or I don't know, paano ba explain yun? Pag hindi mo nakuha yung concept, magre-rely ka lang palagi sa basic knowledge mo sa hammer, sa hanging man, sa inverted hammer and shooting star. So I think first time ko tong tinuro sa public kasi yung mga mentees ko alam na to and na-explain ko na sa kanila to. Mas detailed yung bullishness to bearishness. Kaya alam nila pag form ng manipulation and alam nila kung hindi dapat gamitin. So, dahil itong price na to, nasa gitna, medyo yung chance nito is risky. Kasi kung ang lumabas dyan is red, anong ite-trade ko dyan? Kung ako tatanungin nyo, kung red lumabas dito, anong ite-trade ko dito? I will still look for bullish confirmation or bullish trade. Long position pa rin yung ite-trade ko. Bakit coach? Nasa resistance siya tapos malayo siya sa support. Kasi yung support ko hindi na dito. Gaya nung sinabi ko sa inyo, si support umaakyat siya. Hindi yung support na yan, buyer kasi yan. Hidden buyer kasi yan. Kaya siya support. Umaakyat siya. Hindi na siya flatline na ganyan. Paslant na ngayon si support. Bakit? Kasi naitulak niya si buyer dito eh. It means, pag dito nag-reject si price at nag-create ng bullish reaction, possible na ganito yung gawin niya. Hammer hanging man na nasa support, which is hindi ko hahanapan si hanging man ng bearish, kundi i-consider ko siya as bullish confirmation. Okay? Dito sa area na to. Pero what if coach hindi siya gumana? Then, tatanggalin mo lang to, mali pala yung analysis ko ng line na yon, and hahanapan mo siya dito sa ilalim. Kaya siya merong up to second try na matrade mo siya. Okay, for me, second try ko siyang ginagawa. And yun, tatargetin ko tong si 100K. So, if ever bumaba pa siya, mas better kasi mas makakakuha tayo ng discounted price. So, imagine pag nakakuha ka dito sa bottom, tas yung SL mo nandyan lang. Dito pa lang sa resistance, may profit ka na. What more, nag-breakout pa siya pataas. Kasi na-assume mo na in advance na si market tatagos ng resistance. Okay? Advanced assumption na tatagos si market at magbe-breakout. So, yung iba na breakout trader, dito pa lang sila pumoposition. Si retest trader, dito lang din magre-retest yun. Si retest advanced trader, dito yon sa ilalim kasi hindi lang basta-basta si market nagre-retest ng ganito, kundi nagmamanipulate din yan. Kaya sila retest advanced trader. Pero tayo as conservative or me personally, dito pa lang bago pa mag-breakout, nakaposition na tayo. So, hanggat si BTC hindi lumalabas ng 93K or 94K, below 94K, above 85K, safe to hanapan ng entry. And paano kayo hahanap ng entry? Yun yung itotopic natin sa next video. Kaya i-remind nyo ako kasi medyo marami akong ginagawa ngayon. I-remind nyo ako kung ano yung next topic ko para ma-continuation yung video natin. Okay? So, paano maghanap ng entry sa ganitong scenario? So, ano yung mga previous trades natin na lumipad na si Lab tsaka si Sapien? I-explain ko sa inyo yung ganitong structure. Punta naman tayo kay Sapien. Sapien.
Okay, ito lang naman yung kinapture ko kay Sapient. So again, same yung analysis na ginawa natin kanina. Kahit anong kunin ko dito, kaya nyo nang gawin yan. So ito yung sinasabi kong advanced retest. Instead nandito sila, dito sila pumasok sa ilalim. So again, saan kayo, ano ba yung topic natin dito? Dito kayo papasok sa ilalim. Ito yung sinasabi na ito yung support natin kanina, yung katulad sa BTC. Pero si support, pag ganito na siya, ascending na siya. Kaya instead na dito kayo hahanap sa support at ang lalim ng entry nyo, ayan no, isang confirmation na yan no. Pag nahuli niya yan, and kahit pumasok ka dyan, ganito yung types. Body, entry, SL below, tapos dito pa lang sa resistance, TP ka na, pero dito ba ako nag-take profit or dito pa sa taas. Yan, ganyan yung position ng breakout. Ngayon, kung gusto mo mag-hold ng mas matagal, kakabahan ka kasi bumabalik si market to. Pero kung lagpasan mo yan, makaka-trade ka ng maayos, makakakuha ka ng bigger RR yan. Diyan ko na-capture yan eh. Sanay na ako sa ganitong bumabalik. So, di ba, napansin nyo, ito yung support natin, hindi na tayo naghanap dito ng, anong candle to? Hammer. Hindi natin hinanap dito sa ilalim kasi yung support natin, naging tama yung prediction na pwede na nating islant. Okay? So, lahat na makikita nyo dyan, ito, supposed to be, dapat, short yan. Ano yan? Inverted hammer, nasa taas. Pero tingnan nyo, lumipad pa rin si price. Kasi bakit? Ito na yung support. Near area na siya sa support. Okay. So, next. Si LAB USDT. Okay. Ito si LAB. So, sample. Kinuha ko lang din ulit yung base. Ito yung reference ko. Tapos, dito ako pumasok. So, tingnan niyo si LAB. Actually, hindi ko reference pala dito yung base. Ang reference ko dito, yung structure niya na higher high, higher low. Ito lang. Okay. So, ibig sabihin, dito sa area na to, considered pa to na higher high, higher low, higher high, higher low. Higher low, meaning support, meaning nasa ilalim, discounted. Ano nga hanapin mo doon? Ito yung confirmation doon. Hammer or hanging man. Okay? Higher low. Diyan ko siya hinahanap. So, kung nasa ilalim to, ayan yung mga confirmation no, in market general. Yan. Buong yellow na to ilalim yan. So, tingnan nyo. Whether ang kunin ko is inverted hammer, pa-bullish pa din. Kunin ko tong shooting star, pa-bullish pa din. Bullish to in general kasi form siya ng manipulation, nasa lower structure na siya. Tapos, ayun lang yung isa sa confirmation. So, dito ako nagpapapasok sa kasi late ko na to nakita. So, tama ba? Hindi, nakapasok ko dito ng isa, nag-TP ako dito, tapos pumasok pa ako ulit dito ng isa. And yun, capture mo na yan. Actually, ito lang yung minimum na target. Pero syempre, it could go higher depende sa movement ng market. So, if baba tayo ng 4 hours, makikita nyo dyan yung structure ng candle sa lower time frame. Kung anong ginawa ko ng 1 day, ganyan din siya sa lower time frame and so on. So, magpo-pullback na naman siya. So, ganun lang. Huwag kayo malito dito. Ulit-ulitin nyo lang. Okay? Yung sinabi ko, bullish to pag nasa support, pero pag nakita ito sa resistance, invalid si hammer. Yun lang. Medyo detailed yun. Grabe, premium candlestick psychology. I hope may natutunan kayo, no? And ma-apply nyo rin sa trading analysis nyo. Okay? So, thank you again for supporting. Thank you sa pag-follow and thank you sa pag-watch ng mga ganitong contents. Paalala nyo sa akin yung next para
aware ako kung ano yung next natin ita-topic. So, yun lang. If okay lang question kayo dyan sa YouTube, sa comment section, feedback, ano pa yung dapat i-improve. Last time may nag-aano sa volume ng mic. Ano pa ba? Gusto nyo ba ng more example, visual? Good comments, feedbacks, kung ano yung violent reaction, kung ano yung nakikita nyo or napapansin nyo. Yun, just engage para kumalat yung algorithm natin. At sa ganun, matulungan nyo din ako. Okay? So, yun lang. Again, thank you and see you ulit sa next video. Bye-bye!